Kamusta mga kailaw? Sana ay okay kayo. Welcome back sa ating channel, Ilaw Moto. For today's video, tayo po ay magcha-charity work ulit sa Graces sa QC. Likod lang siya ng SM North. Makakasama po ulit natin ang We Care Family. Ang We Care Family po ay committed sa charity work, lalo na sa bahay matatanda. Ngayon po ay March 24, 2024 at tara, samahan niyo po kami. Kayo po ba yung nagpalaspas na? Ayan, no, sige. Mag-umpisa na po tayo ha ng ating programa. Eksakto alas 2 po ng hapon. Tama po. Ayan. Ang galing ng timing natin, ano? Kasi... Alright. Hi! Kumuhi na. Pero now I'm back at talagang nawala man ako physically pero spiritually kasama ko po kayo. At nalulungkot ako dun sa mga wala na mga naging kaibigan ko noon na nalipat ng Tanay. I believe sa ngayon, nasa piling na sila ni Lord. Pero kayo, nandito pa rin, kaya palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Isa pong malakas na palakpak. Ayan, so, angat ko po, ang dalangin ko po ba sa may kapal, sa ating Panginoon, ay humaba pa ang inyong buhay. Sino ba ang gustong humaba pa ang buhay? Taas po ang kamay. Lahat! Kung gusto nyo po na sumali sa We Care Family, ang gusto makatulong rin sa matatanda, message lang po kayo or mag-comment lang po at isubmit po natin ang intention nyo. Wala pong bayad ang membership at purely volunteerism at sana ay maging committed po. This is the second time na makakasama kami sa charity work ng We Care Family. Madami akong natuklasan at napakarami rin akong tanong sa aking isip. Magiging masaya ba kami or malulungkot? Abangan. Ang story po natin ngayon ay tungkol sa second experience natin sa charity work. Before, nung nagcha-charity rin kami, nakakapunta lang kami ng isang beses at wala ng follow-up. Akala ko ganun lang kasimple ang pagcha-charity. Hindi pala. Mararanasan namin ngayon ang mag-follow up at masubaybayan ang ating mga pinapasaya at tinutulungan. Iba rin pala pag committed ang grupo at consistent. Madami kang matututunan. Excited ang lahat. May kanya-kanyang toka, pagkain, programa, pag-assist at iba pa. Nauna na ang mga kasama ko at ako ay sumunod lang. Pagpasok ko sa function room, napansin ko na parang kumonti ang matatanda. Inisip ko na siguro na-transfer sa Tanay, isa ring bahay ampunan or bahay matanda na matatagpuan sa Tanay, Rizal. Nagsabi ako sa isang member na bakit parang ang konti ng matatanda ngayon. Ang sagot naman niya sa akin ay yung iba wala na, yung iba lumipat, yung iba lumabas na. Hinanap ko agad si tatay, isang nakatira doon at ang una kong nakausap. Nalungkot talaga ako sobra dahil hindi ko man lang nakuha ang pangalan niya at paano ko siya hahanapin. Hindi ko pa siya makita. Habang nagpe-prayer ang grupo sa programa, pilit ko pa rin hinahanap si tatay. Nag-umpisa na nga ang programa pero hindi ko pa rin siya makita. Kumain na rin ang matatanda at nagsasaya. Habang nagbibideo ako at nagkakasiyahan, nahagip ko ng video si tatay. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o ano ba? Iba yung feeling na nakita ko siyang ulit.
nakipagkwentuhan ako agad. At ini-expect ko na, tingin ko, ini-expect nyo rin na ang maririnig nyo ay paulit-ulit lang. Yung kwenta niya nung nakaraan. Ibang kwento ni tatay at nakinig ako. Masaya niyang kwento na extra daw siya dati sa mga pelikula ni Fernando Poe Jr. Siyempre, nakinig tayo. Habang nagkukwento si tatay, ayaw ko na mag-capture ng video kasi nga baka mabiting lang yung conversation or yung kwentuhan namin. Ang hirap mamili. Magtutuloy ba ako sa video o mag-usap na lang kaya kami? Ang programa ay magtatagal lang ng 2 oras o 3 oras, ayun na yung pinakasagad. Mabuti na lang at biglang may kumuha sa kanya para siya ay isayaw. Nakapagpatuloy ako sa aking video. Alam nyo ba, huminto ang paligid ko ng panandalian. Nung lumingin ako sa harap, nakita ko yung 3 batang nag-perform. Nakita ko rin yung mag-ama na kumanta. Napaka-committed nila. Nung nag-browse ako sa Messenger, may message naman si Tita Ed at nagpapasalamat sa grupo at nagbibigay motivation para sa matatanda. Sa kaliwa ko naman, si Kuya Nilo at si Kuya Bong. Sa kanan naman ay ang buong Wicker family volunteer. Sa likod ko naman ay ang aking asawa, si Tita Mercy at ang aking mga kaibigan. Parang nasa pelikula lang. Nag-slow motion lahat bigla. Akala mo yun? Sa moment na yun, naghalo ang lungkot at saya. Lungkot dahil matatapos na ulit ang programa. Saya dahil sa blessing at nakasama kami sa grupo. Sa konting oras na ginugol namin, ay napasaya namin sila kahit papano ang matatanda. Hindi pala nating kontrol talaga ang buhay ng isa't isa. May mawawala at mawawala. Ang naisip ko ay ang aking nakasama dito sa WeCare. Sobrang committed nila at sobrang bukal sa kanilang puso ang gawin ang mga bagay na ginagawa namin. Alam nyo ba? Akala ko pag charity magpapakain ka lang, then picture taking, feeling mo nakatulong ka na. Hindi pala ganon, may mas malalim pa pala. Tulad ng nangyayari sa amin na gusto naming bumalik-balik at makatulong at magpasaya. Iba pa rin pala ang impact if mapapasaya mo sila sa maliit na bagay. Socializing, ika nga, conversation. Matanda sila, paulit-ulit na yung kwento, gusto nila may nakikinig, at syempre, may nagre-react. Kwentuhan nga eh. Na-realize ko na ayun ay isa sa magandang paraan para makalimot sila sa kanilang iniisip kahit panandalian. Hanggang dito na lang po ako. Dito na natin tatapusin ang vlog. Hanggang sa muli, mga kailaw. Bye-bye!